Marcos chapter 1 verse 1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Kapag pinag-aralan natin ang kabuuan ng aklat na ito, kasi verse 1 pa lang, ito yung pasimula, chapter 1 verse 1. Ngayon, kapag tinuloy-tuloy natin yung basa at pinag-aralan natin yung kabuuan ng aklat na ito, at kapag naunawaan natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang tanong po, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin kay Jesus, sa anak ng Diyos, kay Hesukristo? Tatanggapin ba natin siya? O tatanggihan ba natin si Hesukristo? Paalala mga kapatid, ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi siya isang premyo o kaya reward. Pagka premyo kasi, kailangan nating paghirapan. Kapag ka premyo yan, kailangan magaling tayo. Kailangan mabait tayo. Kailangan maayos yung buhay natin. Kailangan maalam tayo para bigyan tayo ng premyo. Hindi ganon yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi premyo, kundi gift. Walang bayad na regalo. Ang kaligtasan, tinatanggap. Hindi po pinagsusumikapang makuha. Libre yung kaligtasan. Pero ito yung tandaan natin ha. Libre yung kaligtasan. Pero hindi talaga siya libre. Dahil may bayad ang kaligtasan. Pero hindi tayo yung nagbayad. Ulitin ko po. Libre ang kaligtasan. Pero hindi talaga siya libre. Dahil may bayad. At may nagbayad para sa atin. Binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang katawan at buhay, ang ating kaligtasan para libre nating matanggap yung salvation. Kaya lamang po, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating mag-response. Kailangan nating tumugon sa paanyaya at sa hamon sa atin ng Diyos. Tingnan po natin ito. Sabi ng Marcos chapter 1, verse 15, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, ang kaharian ng Diyos, mapapasok natin, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos kung tatanggapin natin si Jesus. Kung sinasabi sa atin dito na the kingdom of God is at hand, no? Malapit na ang kaharian ng Diyos. Tatanggapin ba natin ang alok ng Diyos o tatanggihan? Kasi ibang kaharian yung gusto nating pasukin. Ibang kaharian yung gusto nating puntahan. Tatanggihan ba natin kasi ibang Lord yung gusto nating paglingkuran? Tatanggihan ba natin kasi ibang tagapagligtas ang gusto nating sundin? So, merong decision at merong pagpipili na dapat tayong gawin. Kung si Jesus ang Kristo, ang ipinangakong Mesaya, ang tagapagligtas at hari, kung si Jesus ang manunubos at siya ang mabuting balita, malinaw po sa mga tinalakay natin kanina. Kung si Jesus ang manunubos, ano yung ating pagtugon? Dito po sa verse 15 ng Marcos chapter 1, ito yung pasimula ng ministeryo at unang pangangaral ni Jesus. Yung panawagan dito, tingnan niyo po. Repent and believe in the gospel. Dalawang bagay ang hinihingi sa atin dito. Dahil naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, merong hinihingi sa atin dito. Hindi komplikado, pero radikal. Dapat nagre-resulta ng pagbabago na yung pagbabago na yon nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao, sa kaloob-looban natin nagsisimula. Ano yon? Ano yung hinihingi dito? Una, magsisi. Galing sa salitang Grego na metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng isip, pagbabago ng direksyon. Sinisimulan sa pag-amin sa kasalanan. Kasunod nun, paglayo sa kasalanan. Yung pagsisising hinihingi dito, hindi lang simpleng pagkalungkot sa kasalanan.
Hindi lang yung feeling guilty kasi nahuli sa kasalanan. Kundi, yung dating lumalayo sa Diyos, yung dating nilalayuan ang Diyos, hinahanap na ang Diyos, nilalapitan na ang Diyos. Yung dating nasisiyahan at iniibig na kasalanan, ngayon pinandidirihan na yung kasalanan. Yung dating buhay na ang hari ay ang sarili, ang nasusunod ay ang sarili, ngayon iba na, si Kristo na. Yun yung nagkaroon ng pagbabago sa isip, nagkaroon ng pagbabago sa direksyon. Yan yung magsisi. Kalawa, manampalataya. So matapos magsisi, ang kasunod na panawagan dito, believe, manampalataya. Yung pananampalataya na tinutukoy dito, hindi lang basta pagkaalam na totoo si Jesus. Yung manampalataya, hindi lang malaman yung ginawa ni Jesus at katangian at identity at lahat ng tungkol kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kundi po, yung tunay na pananampalataya, ibig sabihin, malalim na pagtitiwala kay Jesus. Hindi na umaasa sa sarili lang, hindi na sa tao lang. Hindi na sa gawa at kakayahan ng tao nagtitiwala, kundi umaasa, nagtitiwala, sumasampalataya kay Jesus. So pagsisisi at pananampalataya, ibig sabihin, pagtalikod sa kasalanan, pagkakaroon ng bagong buhay. Pagtitiwala kay Kristo. Hindi sapat na alam natin yung ebanghelyo. Hindi sapat na nakikinig tayo, uma-attend tayo sa mga ganitong gawain. At doon nagsisimula, pero hindi magtatapos doon. So, sa lahat ng ating mga napakinggan, sa lahat ng ating mga naunawaan, sa lahat na ating tinanggap at naunawaan na mabuting balita, ano yung response natin? Tinutugunan ba natin? Tumutugon ba tayo sa panawagan sa atin ng Bible? Basahin natin itong John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So kapag narinig natin ang mabuting balita, hindi pwedeng wala tayong response. Hindi pwedeng wala tayong pagtugon. At hindi rin pwede na nasa gitna lang tayo or neutral lang tayo. Kapag naunawaan natin yung gospel, humihingi ito sa atin ng desisyon. Kung hindi tayo magsisisi, halimbawa, neutral lang tayo, hindi tayo sasampalataya, ibig sabihin, tinatanggihan na natin yung alok ng Diyos na kaligtasan. So, walang neutral, walang gitna. Ang sinasabi sa atin dito, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, pag-isipan po natin ito mga kapatid. Ang tunay na pagtanggap at tunay na pagsampalataya kay Jesus, hindi lamang sa salita. Hindi rin niya nag-aantay ng perfect timing. Ayusin ko muna yung buhay ko. Ayusin ko muna yung schedules ko. Ang tunay na pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus, isang pagkakaisang tugon ng ating puso, ng ating isip, at ng ating kalooban. Kung tatanggapin natin si Jesus, may desisyon na kailangan tayong gawin. At yung pagde-decide na yan, hindi lang puro sa isip lang. Na alam na natin si Jesus. Ang gagawin natin isip lang. Hindi rin puro damdamin lang. Hindi puro puso lang na nararamdaman natin si Jesus. Ang kailangan po, isang pagkakaisang tugon ng tatlong ito. The heart, the mind, and the will. Yung ating puso, yung ating isip, yung ating kalooban. Na kapag tayo ay talagang sumampalataya sa Kanyang pangalan, kailangang nararamdaman natin na mahal natin ang Diyos. Mahalaga sa atin ang Kanyang salita na nagagalak tayo sa kabutihan at kapangyarihan para sa atin ng Diyos. At nasisiyahan tayo sa kapatawarang iginawad sa atin ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. So, nararamdaman sa puso. Ang kasunod, isip. Ang ibig sabihin naman ito, naunawaan natin kung sino siya. So, hindi lang damdamin, hindi lang puso ang ginagamit. Ginagamit din natin yung isip.
Naunawaan natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Naintindihan natin na ang kamatayan ni Jesus, kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang kasunod po niyan, ng puso at isip, ang ating tunay na pagsampalataya nangangailangan ng pagdedesisyon. Napipiliin nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ano man yung mapagdaanan natin. Maaring masaktan tayo, mahirapan tayo, pakiramdam natin may mawala sa atin, pero pipiliin at magdedesisyon tayong magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ito dapat yung epekto sa atin ng ebanghelyo o mabuting balita sa atin. Ang masamang balita, patungo tayong lahat sa kaparusahan dahil lahat tayo mga nagkasala, lahat tayo mga makasalanan. Yung mabuting balita, isinugo ng Diyos ang tagapagligtas upang ang lahat ng magtitiwala sa kanyang anak ay hindi mapapahamak at pagkakalooban pa ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pabalikan pa natin yung ating main verse. Isang maikling talata, isang pangungusap, pero para siyang pintuan. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Kung para itong pintuan, sa likod niyan, kapag inaral natin yung buong Gospel of Mark, makikita natin yung buong plano ng Diyos. Na ang mabuting balita tungkol sa kaligtasang inialok ng Diyos sa mga tao. Na ang mabuting balita tungkol sa mga makasalanang kailangang tubusin. At tungkol sa tagapagligtas na dumating. At tungkol din ito sa ating pagtugon sa panawagan sa atin. Kung totoo na tayo ay makasalanan, at totoo na may manunubos na nagbayad at umako ng parusang para sa atin, at kung ang ebanghelyo ay totoo. Ngayon, ang tanong ay ito, magsisisi ba tayo at mananampalataya? Ang buod ng mabuting balita na ating tinalakay ngayon, una, ang masamang balita. Tayo ay mga makasalanan. Tayo ay hiwalay sa Diyos, mga walang kakayahang iligtas ang sarili mula sa kaparusahan ng mga kasalanan. Number 2, ang mabuting balita. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa kanyang awa at pag-ibig, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, ang manunubos. At si Jesus ay namatay bilang pantubos para sa atin. Binayaran niya yung ating pagkakautang. At yung pangatlo, yung paanyaya. Magsisi kayo at sumampalataya. Ang Diyos po, nananawagan sa atin na tumugon. Ang kanyang hamon, malinaw at simple pero radikal. Excuse mo. Ang challenge sa atin ng Diyos, magsisi kayo at sampalatayan ninyo ang ebanghelyo. Ang pagtubos, ang manunubos, at ang ating pagtugon. So may utang tayong hindi natin kayang bayaran. Pero may manunubos na nagbayad. Kaya ang tanong po, tatanggapin ba natin si Jesus o tatanggihan? Nasa atin po yung pagpili. Nasa atin ang pagdedesisyon kung magsisisi tayo at sasampalataya tayo at tatanggapin natin yung libreng kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. Ang ebanghelyo, ang gospel, ang mabuting balita, hindi lamang siya ideya, hindi lamang siya kaisipan, hindi lamang din siya katuroang dapat malaman at balitang dapat marinig lang, kundi may paanyaya sa atin ang Diyos na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sampalatayan na natin ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Pag-aaral sa Marcos chapter 1 verse 1, ang mabuting balita.